Mapagpalang araw sa iyo kay Waga. Isa po kong taga-Aklan. Tawagin mo na lang po ko sa pangalang Oweng, sepulturero. Hindi ko po'y kinahihiya ang aking trabaho. Dahil na rin sa pagiging marangal nito, ang mahalaga ay wala tayong tinatapakang ibang tao. At dahil sa aking trabaho bilang sepulturero, dito ko rin napagtapos ang 4 kong anak. Noong una'y kinahihiya pa nila ako noon. Pero habang tumatagal naman, at unti-unti nilang naunawaan ang aking trabaho, hindi na nila ako kinakahiya. Kahit na nga nung una nung nag-aaral pa lamang sila, na madalas na kinukutya ng kanilang mga kamag-aral. Pero sa tuwing dumadalo ko nun sa kanilang paaralan, taas na akong umakit ng entablado sa tuwing nagkakaroon ng honor ang aking mga anak na wala namang mapadsidlang tuwa ang aking nararamdaman. Hanggang sa isang araw. Ay pare, amoy lupa oh. Hindi lang amoy lupa, amoy kabaong pa. Sabayan mo pa ng amoy ng sementeryo. Paano Oweng? Maligo ka naman. Mahiya-hiya ka naman sa sarili mo. Pinagtawanan sa mga oras na yun si Manong Oweng, ng isa sa kanilang mga kakilala noon na malapit ding naninirahan sa kanila. At ayon pa nga sa kasabihan, kung sino pang nakakakilala sa iyo, siya pa ang mahilig na manglait sa iyong katauhan. Hindi naman yun inintindi ni Manong Oweng dahil para sa kanya ay manhid na siya sa ganong uri ng panlalait. Nagpatuloy siya sa paglalakad pauwi ng kanilang tahanan habang may madungis na pananamit at daladala ang ilan sa kanyang mga kagamitan. Una siyang nagtungo sa may kusina upang maglinis ng kanyang mga kamay at paa dahil na rin sa bagyang alikabok at dumi. Nakita naman siya ng kanyang anak habang nagwiwika ito ng, "Itay, wag ka na ho kayang magtrabaho. Total, pare-pareho na ho kami may trabaho ng mga kapatid ko. Naaawa na po kasi kami sa iyo. Sa ilang taon mong pagsusumika para sa amin sapat na ang lahat ng yun. Siguro naman kinakailangan mo na magpahinga." Yun naman ang hindi maaari anak. Ito na nga lang ang libangan ko eh. Isa pa kapag tumigil ako sa pagtatrabaho, lalo lang manghihina ang katawan ko. Ayoko nung ganun anak. Mas gugustuhin ko pang igalawang katawan ko sa paghahanap buhay kesa umupo lang dito sa bahay. Sa bagay tay, may punto kayo. Pero, sige na nga. Mahirap kasi kayong pagsabihan eh. Sambit ng wika yun ng kanyang anak na si Ellie. Karugtong pa ng anak na babaeng si Russell, na isa rin sa nakasubaybay sa paghihirap ng kanilang itay noong mga panahong nag-aaral pa lamang sila. Pabayaan na natin si tatay. Kilala naman siguro ninyong ugali ni itay, di ba? Hindi magpapapigil yan. Kahit na nga ba nirarayuman ang kanyang tuhod. Kaya nga nakapagtapos tayong lahat ng pag-aaral eh. Dahil na rin sa sipag niya. Maaga namang naghain ng pagkain ng mga magkakapatid para sa kanilang gabihan. Hanggang sa isa-isa nang tinawag ang mga membro ng pamilya para sabay-sabay nang kumain. 5 na lamang sila sa hapagkainan. Kabilang na roon ang kanilang tatay. Samantalang ang kanilang butihing nanay naman ay matagal nang namayapa magmula nang ipinanganak ang kanilang bunsong kapatid. Kaya mag-isang itinaguyod ni Mang Oweng ang kanyang 4 na anak na siya na ang naging ina at ama hanggang sa mapalaki niya ng maayos at mapagtapos. Nagkakaisa ang mga ito na hindi raw muna sila mag-aasawa hanggat hindi pa nila naibibigay ang kanilang pangarap para sa kanilang itay. Kinabukasan sa muli niyang pagbabalik sa sementeryo, may nakiusap sa kanya hukay ng isang puntod. Sa kadahilanang ililipat umano ang mga buto nito sa mas maayos na paglilibingan. Maliit lamang ang bayad doon, pero ayos na rin para kay Mang Oweng kesa naman sa wala siyang kita sa araw na yun. Umapatak lamang ng 200 o mahigit. Depende na rin sa nagpapakuha ng mga buto, kung medyo galante o nasa tamang level lang ng pamumuhay. Madali lang kuhanin kapag nakaibabaw ang puntod dahil bubutasin mo lamang naman ang semento. Pero yung nakabaon sa ilalim ng lupa, ibang usapan na yun at iba rin ang halaga. Sa kadahilanang maglalaan ka ng maraming oras sa paghukay ng lupa. Hindi katulad sa isang puntod na nasa ibabaw lang. Madali mong makukuha ang mga buto upang mas madali rin nilang mailipat. Oy Oweng, mukhang maayos na naman niyang nadali mo. Magkano bang bigayan dyan?
Tanong ng isa sa nakikiisyoso sa kanyang ginagawa. Tugon naman ni Oweng. Maliit lang naman. Sakto lang para sa pang-araw-araw namin. Bakit kasi hindi ka nalang huminto sa pagbabantay ng sementeryong ito? Total tapos na ang mga anak mo, di ba? Dapat sitting pretty ka na dun sa bahay ninyo. Hindi yung magpahanggang ngayon nagtatrabaho ka pa rin. Bata pa naman ako. Napakalakas pa nga ng katawan ko eh. Dahil nasa murang edad pa ako nung nag-asawa noon. Pero hindi ko naman pinagsisisihan yon. Kaya nga magpahanggang sa ngayon malakas pa rin ako para maghanap buhay. Isa pa, ayaw kong maging pabigat sa mga anak ko. Balang araw magkakaroon din sila ng sarili-sarili nilang buhay. Mas maganda na yung makapag-ipon sila para naman mapaghandaan nila. Ayos ka talaga, Oweng. Isa ka talagang huwarang ama. Saludo ko sa'yo. Kahit na nga ba isang supulturero lang ang trabaho mo. Napadaan lang ang lalaking yun sa may sementeryo. Matapos nga nitong makipagkwentuhan, umalis na rin ang lalaki. At ipinagpatuloy na ni Mang Oweng ang pagbubutas ng puntod. Maya-maya pa'y nakita niya na ang mga kahoy na ginamit sa kabaong ng nakalibing. Isa-isa niya itong inalis roon hanggang sa palipasin ng 5 minuto upang umano'y makasingawang amoy nito at hindi gaanong malanghap ni Mang Oweng. Muli siyang bumalik sa may puntod habang daladala ang isang sako na kanyang paglalagyan. Isa-isa niya na ngang pinipili ang bawat parte ng katawan at ang lahat ng kinakailangan sa paglilipat. Hanggang sa mahawakan niya ang mga kamay nitong buto at may napansin siyang nakasuot sa daliri. Isa itong singsing na may malaking kristal na kulay itim. Walang kaide-ideya si Mang Oweng sa mga oras na yon kung anong uri ng singsing ang kanya nakita sa may puntod at imbis na ibigay niya yun sa nagpahukay ng mga buto. May bumulong umano sa kanyang isipan na itago ang singsing dahil siya na umano ang nagmamay-ari noon. At nang makalipas ang ilang oras, dumating na ang nagpahukay ng mga buto. Ipinabuhat pa nga kay Mang Oweng ang isang sakong yun upang dalahin kung saan ito muling ilalagak. Wika pa sa kanya ng lalaki. Mang Oweng, marami yung salamat At dahil sa pagtulong niyo sa akin, bibigyan ko pa ho kayo ng karagdagang bayad bilang pasasalamat ho. Maraming salamat iyo. Trabaho ko talaga ito Pero salamat pa rin sa pagbibigay mo ng dagdag na bayad. Walang anuman ho yun, Mang Oweng. Karapat dapat lang na magkaroon ka ng dagdag na bayad dahil sa hirap ng trabaho mo rito. Hindi rin biro ang paghawak sa mga buto ng bangkay. Para sa akin napakahirap nun. Hindi naman. Sanay na rin kasi ako Kaya normal na lang sa akin yun. Siya nga pala, ano bang kinamatay ng kamag-anak mong yan? Pinagtulong-tulungan ng mga mangkukulam. Pati na rin ng mga kakampi nilang aswang. Isa nga pala siyang dating albularyo. Kaya nang mamatay ang aking itay, tuwang-tuwa ang mga mangkukulam rito. Pati na rin ang mga kaibigan nilang aswang. Totoo bang may mga mangkukulam at aswang? Oo naman ho, Mang Oweng. Wala pa rin ho ba kayong na-encounter dito? Madalas nga dito sila tumatambay Lalong-lalo na yung mga mangkukulam. Sa sementeryo nila ginagawa yung pangkukulam nila. Wala ho ba kayo napapansin dyan ng mga litrato? Habang nakabalot ng kulay itim na tela. Tapos nilalagyan pa nila ng kung ano-ano. Lalong-lalo na yung mga karayom na nakatusok doon. May nakikita akong mga ganun. Pero hindi ko pinapansin. Dahil sa pag-aakala kong dinadala lang yun ng kanilang mga kamag-anak. Pero yung sinasabi mong karayom, wala akong nakikita. Hindi mo talaga makikita yun, Mang Oweng. Dahil nasa loob yun ng pagkakabalot. Kaawa-awa nga mga binibiktima nila Walang kamalay-malay sa mga ginagawa nila. Kung nakaya nga nilang paslangin ang tatay kong albularyo, paano na lamang yung mga normal na tao rito na hindi alam na kinukulam na pala sila. Matapos mapagalaman ni Mang Oweng na albularyo pala ang nagmamay-ari ng singsing na yun, gusto niya nang ibigay ang nasa kanyang bulsa. Subalit para bang may pumipigil sa kanyang kamay na wag itong kunin at wag ibigay sa lalaking yun. Maya-maya pa'y napansin niya na may hinahanap ang lalaki sa loob ng sako. Paulit-ulit itong tumitingin doon. Subalit nabigo siya sa kanyang paghahanap. Kaya naman bago umalis itong si Mang Oweng, muli itong nagwika sa kanya nang. Saglit lang ho, Mang Oweng.
Pwede ho bang bumalik kayo rito? Bakit iho? May napansin ho ba kayong singsing sa kanyang daliri? Bago ho kasi siya ilibing. May nakasuot pa sa kanyang singsing noon. Yun lang ho yung pagkakatanda ko. Dahil sa kahihiyan na kanyang sasapitin sa oras na yun, kung sakaling aaminin ni Mang Owing na nasa kanyang bulsa, hindi niya na lang inamin at nagsinungaling na lamang siya upang makaalis na rin sa harapan ng lalaking yon. May dalawa pa itong kasamang lalaki. Nakatulong niya umanong maglilibing ng mga buto. Kaya si Mang Owing ay lubusan ng pinalis ng tatlong lalaki. Kahit na nga ba umamin sa kanya na anak iyon ng manggagamot, ngunit ramdam niya sa kanyang puso't isipan na may kakaiba sa tatlong yon at hindi sila basta-bastang tao. At nang makalayo-layo na nga si Mang Owing, bahagya niyang muling sinipat ang tatlong yon. Ngunit napapansin niyang patuloy na binubulatlat ng tatlo kung nasaan ang singsing. At ang isa pa sa kanyang ipinagtataka, pinag-aagawa ng mga ito ang tuway ng albularyo. Ang tuway ay isang tuhod ng tao na kung saan ay ginagamit umano ito bilang malakas na agimat. Ngunit ang nagtatangan lamang nito ay gumagamit ng kaliwang kaalaman. Maya-maya pa'y marahil naramdaman siya ng tatlong yon. Sabay-sabay itong napalingon sa kanyang kinaroroonan. Mabilis siyang napatago sa isang puntod na kunwaring nililinis ito. Nagpalipat-lipat siya sa bawat puntod sa sementeryo upang hindi magpahalatang kunwaring abala sa kanyang trabaho. Hanggang sa mapansin niyang ibinauna nga ng tatlo ang mga buto. Isinaayos naman nila iyon. Ngunit ang hindi mawala sa isipan ni Mang Owing ay kung bakit ganoon ang kanilang pamamaraan na hindi na nila ginalang ang buto ng bangkay, lalo pat tatayo ng taong nagpahukay sa kanya. At nang masipat ni Owing na umalis ng tatlong lalaki, madali siyang nagtungo sa bagong pinaglalagakan nito. May nakalagay namang pangalan, pati na rin ang taon ng kanyang pagkamatay. Ngunit may nakalagay na 6 na ekes at ang nakabaliktad na cross na mapaghahalata namang sinadya. Sambit na wika pa ni Mang Owing. Langhiya naman tong mga taong ito. Wala nang galang sa bangkay ng namayapa. Akala ko ba anak siya nitong albularyo? Pero parang kabaliktaran naman yung ipinakita niya kanina na kunwaring mabuti sa harapan. Pero kapag nakatalikod na para ng halimaw. Makaalis na nga lang rito. Kinuha na lamang ni Mang Owing ang kanyang itak at saka naglinis sa paligid ng sementeryo. Ganoon ang araw-araw niyang gawain. Ang panatilihing maayos ang paligid ng sementeryo at pangalagaan na rin ang mga ito. Dahil sa pagod na kanyang naramdaman sa araw na yun, minabuti niya munang magpahinga sa may puno. Bagya niyang inilapat ang kanyang likod habang ginagamit na pamaypay ang kanyang sombrero. Ngunit habang tumatagal siyang nananatili roon, nararamdaman niyang tila ba may gumagapang sa lupa. Hindi niya sigurado kung namamalikmata lamang siya, pero kitang-kita ng kanyang dalawang mata habang sikat na sikat ang araw, ang paggapang ng isang lalaki na humihingi ng tulong sa kanya. Duguan ang kanyang pananamit, pati na rin ang kabuuan ng kanyang muka. At nang dahil nga sa takot ni Mang Owing, mabilis siyang napaatras habang pinagpapawisan ng butil-butil sa kanyang muka at napapasigaw sa kanyang nakikita. Subalit ni isang boses ay walang lumalabas sa kanyang bibig dahil na rin sa sobrang pagkabigla sa kanyang nakita. Ganito lang naman umano ang naririnig ni Mang Owing na boses sa mga oras na yun habang humihingi ng tulong ang lalaking duguan na patuloy na gumagapang sa lupang papalapit sa kanya. Tulungan mo ako. Alam kong nakikita mo ako. Kinakailangan ko ang tulong mo. Parang awa mo na. Hindi. Lumayo ka sa akin. Wala akong magagawa sa paghingi mo ng tulong. Tagapagbantay lamang ako rito. Layo! Dahil sa patuloy pa rin ang paglapit kay Mang Owing, kumaripas na ito ng mabilis na takbo habang palingon-lingon sa kanyang likuran. Ano ba yung nakita ko? Hindi, ngayon lang nakakita ng ganun. Sa tagal ko ng pagbabantay rito.
hanggang sa makita siya ni Mang Paul na may malapit na tahanan sa may sementeryo. Patuloy siyang tumatakbo papunta sa direksyon ng tahanan ni Mang Paul. At nang hawakan na nga siya nito, wala sa kanyang sarili itong si Mang Oweng na para bang aligaga at patuloy na tumitingin sa kanyang likuran. Oy Oweng, ano bang nangyari sa'yo? Para kang hinahabol ng 10 demonyo. Halika nga't magunos dili ka muna. Pumasok ka rito sa bahay at nang makainom ka ng tubig. Nagmagandang loob si Mang Paul sa mga oras na yun. Dahil na rin sa kilala niya itong si Mang Oweng na matagal na ngang nagtatrabaho sa may sementeryo. Subalit sa pagkakataon lamang na yun na nakita niya itong aligaga. Madali siyang kumuha ng isang basong tubig na ipinainom kay Mang Oweng. O itong isang baso, uminahon ka nga muna at uminom ng tubig. Hindi yung parang taranta ka dyan. Ano ba talagang nangyari? May umahabol ho kasi sa akin. Dugo ang lalaki. Hindi niya ako tinatantanan ng paglapit sa akin kanina. Wala naman ako nakitang lalaking duguan. Baka naman imahinasyon mo lamang yon. Kumain ka na ba, Oweng? Tanghali na sa mga oras na ito. At nang may masmasa na nga si Mang Oweng, isinalaysay niya kay Mang Paul ang kanyang nakita. Hindi siya nagkakamali. Isang matandang lalaking duguan ang humihingi ng tulong sa kanya. Sige, ganito na lamang, Oweng. Totally, nandyan pa rin naman yung takot mo. Sasamahan na lamang kita hanggang sa makauwi ka sa inyong bahay. Para naman mawala yung sobrang pagkatakot mo. Hindi ka naman dating ganyan. Baka naman nagdodroga ka na. Hindi ho, Mang Paul. Kitang-kita ho ng 2 mata ko. Nakakaawa ho ang kanyang itsura na para bang pinasakitan siya ng mahabang panahon. O siya, sige, naniniwala na ako sa'yo. Tara na't ihahatid na kita. Binaktas na nga ni Mang Paul at ni Oweng ang daan. Ngunit habang papalayo pa rin sila malapit sa may sementeryo, patuloy niya pa rin sinisipat sa pagbabaka sakaling nandudoon pa rin ang lalaking duguan. Subalit wala nang bakas nito na para bang wala lang nangyari. At nang makarating na nga siya sa kanilang tahanan, wala pa roon ang kanyang mga anak at nasa kanya-kanya pa itong trabaho dahil sa magtatanghalian pa lamang sa mga oras na yun. Sambit na wika pa ni Mang Oweng kay Mang Paul habang nasa labas ng kanilang pintuan. Marami yung salamat, Mang Paul. Sinamahan niyo pa talaga ako hanggang dito. Baka ho gusto niyo munang magkape. Hindi na, Oweng. Ayos ka na ba rito? Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo pa ng kasama. Para naman hindi pa ako malis sa bahay ninyo. Hanggang sa makauwi ang mga anak mo. Ayos na ho ako, Mang Paul. Salamat ho uli. O sige, tuwi na muna ako. At habang papalayo si Mang Paul sa kanilang tahanan, kinakapa ni Mang Oweng ang kanyang bulsa kung nandudoon pa ba ang singsing na kanyang nakuha sa may bangkay. Pero wala na ito roon na marahil ay nahulog sa kanyang pagtakbo. Nagtungo siya sa kanilang kusina. Muli siyang kumuha ng tubig na maiinom at nang mapalingon siya sa ibabaw ng mesa, laking gulat niya nang makita niyang singsing na nasa ibabaw ng mesa. Anong ginagawa nito rito? Kakapasok ko pa lang sa loob ng bahay at hindi pa ako natutungo sa mesang ito. Pero bakit nandito ng singsing? Ano bang masamang dala nito sa akin? Kamalasan ba? O para makatulong? Hindi hinawakan ni Mang Oweng ang singsing sa kanilang mesa. Bagkus ay tiningnan niya lamang ito habang paulit-ulit na nagtataka kung papaanong nakarating yon sa loob ng kanilang tahanan. Nagulat siya nang may biglang kumatok sa kanilang pintuan habang nagwiwika ito ng, "Pabukas po ng pinto. Sino po bang nagkandado dyan sa loob ng bahay?" "Si Ellie po ito." "Tay, nandyan na po ba kayo sa loob?" Nagmamadali siyang binuksan ang pintuan nang marinig niyang boses iyon ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakakandado at saka marahang binuksan ang pintuan. Wika pa ni Ellie sa kanya nang makita ang kanyang pagmumukha. "Ano ho bang nangyari sa inyo, Tay? Bakit para bang nakakita kayo ng multo?
At saka putlang-putla ho kayo. Katanghaliang tapat ho eh. Kinakandado ninyong pintuan. Ang aga mo naman yatang umuwi anak. Wala ka na bang pasok sa trabaho? Sumakit ho kasi ang tiyan ko tay. Kaya nagpaalam na ako na mag-half day muna. Kesa naman napilitin ko eh, hindi ko naman maayos ang trabaho ko. Baka mapahiya lang ako doon. Eh ikaw tay, babalik ka ba sa trabaho mo? Siguro bukas na lang anak. Sumama rin kasi ang pakiramdam ko ngayon. Halika na't kumain na muna tayo. Nandito pa yung pagkain na niluto ko kanina umaga. Pinagsaluhan ng magamang natirang pagkain sa may kusina hanggang sa mapansin ni Ellie ang singsing na nasa ibabaw ng mesa. Tay, kanino ho yung singsing na nasa ibabaw ng mesa? Kakaiba ho siya. Para ho siyang sinaunang singsing. Pati na rin ang kulay itim na bato na nasa ibabaw nito. Napulot ko anak sa may sementeryo. Hindi ko nga rin alam kung sinong may-ari niyan. Kaya dinala ko na lang dito. Hindi na sinabi ni Mang Owing ang tunay na nagmamay-ari ng singsing. Na alam niya sa kanyang sarili na wala ng buhay ang nagmamay-ari noon at matagal nang namayapa sa mundo. Karugtong na wika pa ni Ellie sa kanyang itay habang patuloy silang kumakain. Pwede ko bang kunin at suotin ito tay? Siguro naman hindi nahanapin ito ng may-ari. Kasi may kalumaan na eh. At nangakmang hawakan na nga yun ni Ellie. Tinapik ng kanyang itay ang kanyang kamay habang nagwiwika ng, "Huwag mong pakialaman yan anak. Baka kung ano pang mangyari sa'yo." Aray ko naman ho tay. Ang lakas naman ho ng pagkakatapik ninyo. Bakit ho ba? Ano ho bang meron sa singsing na yan? Hindi ko alam anak pero nang makuha ko yan kanina, kakaibang karanasan ang nangyari sa akin. Mahirap ipaliwanag at ayaw kong mangyari sa'yo yon. Ang OA mo naman tay. Para susukatin ko lang eh. Huwag kang makulit Ellie. Hindi ka na ba marunong makinig? Napatahimik na lamang si Ellie sa mga oras na yun. Dahil nakita niya sa mukha ng kanyang itay na seryoso ito sa kanyang sinasabi. Matapos nga niyang kumain na naghugas na lamang siya ng pinggan. Kumuha ng maliit na patpat ng kahoy si Mang Owing. Sinundot sa pamamagitan ng patpat na yun ang singsing na nasa mesa. At nang makalabas na nga sa kanilang tahanan, itinapon niya ito sa kanilang likuran na may masukal na damuhan. Hindi pa man siya nakakaalis roon, napansin niyang bahagyang gumalaw ang mga damo kung saan pumatak ang singsing. Pero wala namang malakas na hangin sa mga oras na yon na ipinagtataka naman ni Owing. Ano kaya ang gumalaw dun? Matignan ngang saglit. Subalit sa unang pagpasok pa lamang ng paa ni Owing sa masukal na damuhan, naramdaman niya ng sobrang pangingilabot ng kanyang mga braso, pati na rin ang mga balahibo niya sa kanyang hita. Hanggang sa may narinig siyang isang boses na nakakatakot. Owing, muli mong kunin ang singsing. Tulungan mo ang mga nakakulong sa loob ng singsing na yon. Matagal ng panahon na nakakulong sila bilang parusa sa kanilang mga nagawang pagkakamali. Sino ka? Bakit ano bang kailangan niyo sa akin? Wala nga akong may tutulong sa inyo. Bakit hanggang rito? Sinusundan niyo pa rin ako. Patras nang naglakad si Owing patungo sa kanyang tahanan. Habang patuloy na pinagmamasdan ng masukal na damuhan na kanyang pinagtapunan ng singsing. Hanggang sa mabangga niya na ang kanyang anak na nasa kanya na palang likuran. Anak, nandiyan ka na pala. Ano ho bang nangyayari sa inyo tay? Kanina ko pa ho kayo napapansin na parang may kakaiba. Kanina ko pa ho kayo tinatawag, hindi niyo po ako marinig. Kasi narinig ko ang pagsigaw ninyo. At para bang may kinakausap kayo dyan sa likuran ng bahay. Sino po ba yun? Pumasok na tayo sa loob ng bahay anak. Doon ko na lamang ikikwento sa'yo. Sa muli nilang pagbabalik sa loob ng tahanan, inilahad ni Mang Owing ang lahat sa kanyang anak.
kung bakit siya nagkakaganoon at kung papaano ito nagsimula. Noong una ay hindi rin ito maniwala sa kanya dahil para kay Ellie, isang imahinasyon lamang ang sinasabi ng kanyang itay hanggang sa mapagtanto niyang hindi naman siguro magsisinungaling ang kanyang tatay sa kanya para lamang sabihin ang kanyang naranasan. Matapos ang lahat ng yun, nagkasakit si Mang Owing ng 1 linggo na palaging inaapoy ng lagnat. Nanatili muna siya sa loob ng kanilang tahanan na patuloy na inaalagaan naman ni Ellie at pinapakain ng lugaw. Sambit ng wika pa ni Owing kay Ellie. Pumasok ka na anak sa trabaho mo. Kaya kong pangalagaan ang katawan ko. Baka niyan dahil sa akin mawalan ka pa ng trabaho. Huwag mong isipin yun itay. Madali namang maghanap ng trabaho eh. Isa pa nagpaalam naman ako doon. Paano kaya tay kung dalahin kita sa albularyo? Kasi 1 linggo na rin yang pabalik-balik ang lagnat mo. Hindi na yan normal tay. Dahil na rin siguro yan doon tay sa mga sinabi mo sa akin. Wala nang malapit na albularyo sa atin anak. May kalayuan din yung albularyong sinasabi nila dito eh. Eh di sasakay tayo ng tricycle tay. O kaya ay ng jeep para makapunta lang tayo doon. Sumang-ayon si Mang Owing sa sinabi ng kanyang anak. At sa kinabukasan nga ng umaga, inalalayan siya nito upang makalakad. Samantalang ang ibang mga kapatid naman ni Ellie, nagpatuloy sa kanilang pagtatrabaho. Na isinakripisyo naman ni Ellie ang kanyang hanap buhay para maalagaan at maalalayan ang kanyang itay. Daan-dahan lang po itay. Ayun o, malapit na tayo sa sakay ng tricycle. Kasi ang sabi ng napagtanungan ko patungkol dun sa albularyo. Matapos daw sumakay ng tricycle, kinakailangan pa nating sumakay ng jeep papunta ron. Tapos maglalakad pa tayo ng mga 3 minuto. Kaya niyo ho kaya yun tay? Dapat pala hindi ko na pinapasok si Russell para dalawa kaming umaalalay sa'yo. Kaya ko yun anak. Huwag mo na nga balahin ang ibang pang mga kapatid. Sige tay, dahan-dahan sa pagsakay ng tricycle. Iyuko mo yung ulo mo, baka mauntog ka. Hanggang sa ilang oras ang nakalipas. Nakalipat na rin sila ng jeep na kanilang sinakyan at nang muling makababa, nararamdaman ni Mang Owing na may mga nakasunod sa kanila. Sa pagdating nila sa tahanan ng albularyo, nakita nila itong nagpapausok sa paligid ng kanilang tahanan gamit ang itim na kamangyan na nakalagay sa baong may baga. Noong una ang inaakala ng dalawa ay hindi sila napansin ng albularyo. Hanggang sa nagwika na lamang ito ng, "Hindi lang kayong dalawa ang magkasama ngayon. May mga sumunod pa sa inyo. At ang mga yon ay humihingi ng tulong. Lalong-lalo na sa iyo, Ginoo. Ang akala nila ay may maitutulong ka sa kanila. Dahil sa may nahawakan kang isang bagay na kung saan ay konektado sa kanilang lahat. Halikayo't pumasok sa loob ng tahanan ko upang masimulan ko ang panggagamot sa iyo, Ginoo." Dahan-dahan silang umakyat sa kahoy na hagdan na may 3 palapag na yari sa kawayan. Dahil na rin sa may kataasan ng silong ng tahanan ng albularyo, habang may mga alagang itik ito roon na malamang ay pinaglilibangan ng matanda. Sa unang pagkakaupo pa lamang ni Mang Owing, alam na kaagad ng albularyo ang nangyari sa kanya. Dahil na rin umano sa pagbulong sa albularyo ng kanyang gabay na may kakayanang makita ang nakaraan. Sambit na wika pa ng matandang albularyo. "Bumukas ang 2 mata mo dahil sa pagkakahawak mo sa singsing ng namayapang albularyo. Itinapon mo ito sa likod ng inyong tahanan, tama ba?" Paano niyo hong nalaman? "Gabay ko ang nagsabi sa akin at nakahawak siya ngayon sa iyong balikat na inaalamang lahat ng mga nangyari." Kaya ho pala parang ang lamig ng balikat ko. "Minsan ay sarado ang 2 mata mo. Subalit nagbubukas ito sa tuwing lumalapit sila sa iyo. Nagkamali ka iho ng singsing na hinawakan. Hindi ka nila tatantanan sa ngayon hanggat hindi mo sila natutulungan." Ano bang magandang gawin ko? Para naman ho tigilan na nila ako. Ilang araw na ho akong hindi nakakapasok sa trabaho ko eh. Pati na rin ang anak ko apektado.
Kaya kong isarado ang ikatlong mata mo. Subalit muli itong magbubukas dahil sa lakas ng enerhiyang dumaloy sa iyong katawan magmula nang hinawakan mo ang singsing na naging dahilan ng pagkakakonekta mo sa espiritual na mundo. At kaya ka nagkaroon ng karamdaman dahil na rin sa pagkabigla ng iyong katawan na hindi kinaya ang iyong mga nakikita. Ikaw ba naman makakita ng isang taong duguan? Ewan ko na lamang kung hindi ka nervyusin at kung ano-anong pumasok sa iyong isipan. Napakagaling niyo naman hong albularyo. Hindi ako ang magaling. Ang mga gabay kong tumutulong sa akin. Sila ang nagsasabi noon. At kung anong maaaring maitulong namin sa iyo, yon lang din ang ipinaparating ko. Tatapatin kita, Ginoo. May mga mangkukulam sa lugar ninyo. At may mga kaibigan silang aswang na nakikisa sa kanilang mga layunin upang makapanggambala. Bibigyan kita ng isang boteng may lana. Yun ang magiging basihan mo kapag may aswang na nagtatangkang lumapit sa iyo. Kusa itong bubula na para bang pinakulo ang mainit na tubig. Iniabot nga kay Owing ang isang maliit na boteng may lana na may kung ano-anong nakalagay sa loob na animo iba't ibang uri ng halaman na nanggaling sa kagubatan. Walang panggagamot na isinagawa kay Owing. Puros paalala lamang ang ibinigay sa kanya ng matanda. Maliban sa iniihip sa kanyang puyo na isang orasyon na patuloy na dumaloy sa kanyang katawan at magsisilbi umanong proteksyon sa mga nagtatangka sa kanyang lumapit na nagpapakita. Muling wika pa ng albularyo. Hindi kita gagamutin, Ginoo. Isang depresyon lamang ang nararamdaman mo dahil sa iyong pagkabigla. Wala kang karamdamang espiritual at hindi ka nila pinapasakitan. May kailangan lang talaga sila sa iyo. Subalit ikaw ang makakatuklas noon kung papaano mo silang matutulungan. Papaano nga ho ba? Kasi hindi na ho ako makatulog dahil sa kanila eh. Babalik at babalik sa iyong tahanan ng singsing. Nasa sa iyo kung susutin mo sa iyong daliri o paulit-ulit mo lamang itong itatapon. Bakit pa kasi kinuha kong singsing na yun? Naging dilubyo tuloy ang buhay ko. Nananahimik akong nagtatrabaho doon eh. Ngayon tuloy, hindi ko na alam kung anong desisyon ang gagawin ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Ginoo. Ikaw ang napili ng matandang albularyo. Kaya kung ano man ang kahahantungan na nangyari sa iyo, tanggapin mo ng maluwag sa iyong kalooban upang hindi pag-aalala ang pumasok sa iyong isipan at mapalitan ito ng karunungan. Karunungan? Ano hong matututunan ko sa mga nakikita ko ngayon? Minsan may bumubulong sa akin. Tapos kung ano-anong nakikita ko. Anong karunungan ang matututunan ko dun? Sa ngayon ay hindi mo pa lubusang mauunawa nito, Ginoo. Dahil nakasentro pa ang iyong isipan para sa iyong kalagayan. Pati na rin ang sitwasyon ng iyong mga anak. Dahil hindi ka nila lubusang mauunawaan sa iyong mga nararanasan. At kung sakaling may mga tanong ka pa, bukas ang aking pintuan para sa iyo. Dahil balang araw ay tatahakin mo ng landas ng isang albularyo. Albularyo ho? Pagtatakang tanong ni Owing sa matanda. Habang nakangiti lamang ito sa kanyang harapan. Maya-maya pa umalis na sila sa tahanang yun. At ang ipinagtataka ni Mang Owing, muli nang nanumbalik ang kanyang lakas magmula nang maihipan siya ng orasyon ng matandang albularyo. At nang makauwi na nga sila sa kanilang tahanan, parang nagdahilan lang si Mang Owing na kung kanina inaalalayan siya ni Ellie sa paglalakad, ngayon ay kusa niya nang naigagalaw ang kanyang buong katawan na wala ni kahit na anumang nararamdaman. Mukhang makakapasok na ako bukas sa trabaho, tay ah. Wala ka ng lagnat. Yung albularyo lang pala na yun ang magsasabi sa'yo kung ano yung gagawin mo eh. Tingnan mo yan, hindi ka naika-ika. Oo nga eh. Siguro bukas papasok na rin ako, anak. Sayang yung araw na lumipas nang wala akong ginagawa. Kayo ho ang bahala, itay. Basta ba siguraduhin yung kaya nyo na. Kinabukasan ngay muli nang bumalik si Mang Owing sa may sementeryo. At kung saan niya nakita ang lalaking duguan, muli niya itong pinuntahan at tiningnan kung saan ito gumagapang. At sa kanyang pagsipat roon, mapayapa naman ang lugar.
na wala siyang nararamdaman na kahit na anumang panganib. Subalit sa kanyang patuloy na pagmamasid, muli niyang nakita si Mang Paul at napadaan ito sa may sementeryo. Wika pa nga sa kanya nito habang may bitbit na isang bungkos ng saging. "Kamusta ka na, Oweng? Balita ko nagkaroon ka raw ng karamdaman. Kaya pala hindi kita makita rito sa may sementeryo." Ganun na nga po, Mang Paul. Bakit ho ba, ano ho bang sadya natin? Kasi nung mga nakaraang araw may naghanap sa'yo rito. 3 lalaki ang mga yon. Hindi naman nagpakilala sa akin. Hindi pa man natatapos si Mang Paul na magsalita. Alam na ni Mang Oweng kung sinong 3 yon. Hindi man niya alam ang mga pangalan. Subalit sa mga mukha ay hindi niya yon makakaligtaan. Pangsamantalang ibinaba ni Mang Paul ang daladala niyang saging. Marahil ay mas marami siyang sasabihin kay Mang Oweng patungkol sa 3 taong naghahanap sa kanya. Alam mo ba, Oweng? Kakaiba ang kinikilos nila ng pagpunta nila rito sa may sementeryo. Akalain mo bang parang nagdarasal sila sa 10 oras mismo ng gabi rito? Pinagmamasdan ko sila eh. Ang akala siguro nila ay walang nakakakita sa kanila. Nandiyan lang yung bahay ko. Kaya hindi sila makakaligtas sa akin. Kahit nga yung mga magnanakaw ng buto rito ako ang nagsusuplong sa iyo. Pero pambihira sila kung alam mo lang, Oweng. May mga dala silang kandila. Tapos para rin silang nagpoprosesyon sa loob mismo ng sementeryo. Paikot-ikot sila rito. Parang ang mga baliw. Pero ang ikinatatakot ko, Oweng, habang pinagmamasdan ko silang lahat, unti-unti silang dumarami. May 4 na babae, kasama yung 3 lalaki. Bali 7 silang lahat dyan na nagdarasal. Hanggang sa bandang 1:00 ng madaling araw, biglang nawala ang 4 na babae. At dahil sa nasaksihan kong yon, umaripas na ako ng takbo at dali-dali kong kinandado ang bahay namin. Sa tingin niyo, ano kaya sila? Hindi ko rin alam, Oweng. Mag-iingat ka sa 3 lalaking yun na naghahanap sa iyo. Hindi sila basta-bastang tao. Salamat ho, Mang Paul, sa paalala. Basta kung kinakailangan mong tulong ko, tawagin mo lang ako sa aking bahay. Kahit na ugod-ugod na ako makakalaban pa rin ako. Muli nang umalis si Mang Paul na nagtungo na sa kanyang tahanan. Napapaisip ng malalim si Oweng kung anong uri nga ba ng pagkataong 3 lalaking yon at ang sinasabi ni Mang Paul na 4 na babae. Nagpatuloy siya sa pag-uusisa sa paligid. At kung saan ang sinabi ni Mang Paul na nagdarasal ang mga lalaking yon, may nakita nga siyang mga bakas ng sunog na kandila. Subalit ang kakaiba roon ay kulay itim ito. Taliwas naman sa ginagamit na kandila ng mga pumupunta sa sementeryo. Yun ay kulay puti na madalas na ginagamit ng mga dumadalaw roon. Wika pa ni Oweng sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang itim na kandilang nakatirik. Pati na rin ang ilan sa mga litratong nanduroon. Totoo kaya ang sinasabi ng albularyo na may aswang at mangkukulam daw dito sa amin? Hindi kaya sila na yung sinasabi ng matanda? Wala akong sapat na ebidensya. Siguro kinakailangan ko magmatsyag rito para mapatunayan ko sa aking sarili kung totoo nga ba sila. Makalipas ang 1 buwan sa patuloy na pagmamatsyag ni Oweng, hindi niya maaktuhan ang 3 lalaking yon. Pati na rin ang sinasabi ni Mang Paul ng mga kababaihan. Hanggang sa dumating ang araw ng kabilugan ng buwan. Kakaiba ang pakiramdam niya sa oras na yon. At habang nandoon sa kanilang tahanan, madali siyang nagpaalam sa kanyang mga anak na magtutungo umano siya sa may sementeryo. Subalit bagya namang tumutol itong si Ellie habang nagwiwika ng, "Ano naman hong gagawin niyo dun, Tay? 10 oras na ho ng gabi oh. 11:00 na ho. 1 oras na lang, 12:00 na. Isa pa ho, baka mapahama kayo dun." Samahan mo na lang ako, anak. May kinakailangan lang kasi akong tingnan dun eh. Pero kung hindi mo naman ako masasamahan, ayos lang. Ang kulit niyo naman ho, Tay. Sige na nga. Kesa kung mapano pa kayo dun. Kinuha ni Mang Oweng ang kanilang spot. Kahit na nga maliwanag ang buwan sa mga oras na yun, nagpasiguro pa rin sila upang mas makita ang daan kaysa makaapak ng ahas sa may sementeryo.
At habang binabaktas nga nila ang daan patungo doon, napasulyap sila sa tahanan ni Mang Paul na nakabukas pa ang ilaw. Subalit habang papalapit na sila sa may sementeryo, pinatay ni Mang Paul ang kanyang daladalang ispat at kinapitan niya ang braso ng kanyang anak upang umupo. Pagtatakang wika pa ni Ellie sa kanyang itay habang pinagmamasdan ang ikinikilos nito. Bakit tutay? Ano ho bang nakikita nyo? Huwag kang maingay, Ellie, at huwag kang munang tatayo. Napapansin mo ba yung ilaw na yun? Ayun sa may sementeryo. Mga kandilang nakabukas sa oras mismo ng gabi. Bakit naman po may dumadalaw pa sa oras na ito? Pagsabihan nyo kaya sila. Mamaya niyan may masunog pa dyan na kung ano. Maging dahilan pa ng pagkasunog ng buong sementeryo. Marami kayang mga tuyong dahon dyan. Mamaya niyan pumatak pa yung isang kandila sa baba. Nandiyan din pati ang puntod ni inay. Huwag kang maingay, Ellie. Hindi sila pangkaraniwang tao lang. Kaya nga nagpupumilit ako magpunta rito para alamin kung anong uri sila. Naalala mo bang sinabi ng albularyo na nagpunta tayo doon? Ang alin po tay na may mga mangkukulam at aswang daw dito? Hindi naman po yata totoo yon. Kaya nga nandito tayo para patunayan na rin sa sarili natin kung totoo nga ba sila o hindi. Dahan-dahang lumapit ng magama kung nasa saan nagliliwanag ang mga kandila. Hanggang sa una na nga nilang masipat ang tatlong kalalakihan. Nakasuot sila ng itim, magmula sa kanilang ulunan hanggang sa paanan, hanggang sa may kumalabog sa bubong ng yero ng puntod. Hinahanap nila yon kung saan nanggaling. Subalit wala silang masipat at hindi naman siguro maliit na ibon yun. Dahil sa napakalakas ng kalabog na para bang may bumagsak na isang troso. Hanggang sa maya-maya pa, napakapit sa balikat ni Owing si Ellie habang nakikitang lumalabas ang apat na kababaihan na nanggaling mismo sa madilim na parte ng sementeryo. Kakaiba ang mga itsura nito habang gulugulong mga buhok na animiwala sa pagkakaayos ang kanilang mga sarili. Tay, tingnan niyo yung mga babae. Parang mukhang mangkukulam na aswang. Bakit ganyan ang itsura nila? Yan din ang tanong ko sa sarili ko, anak. Nang sabihin sa akin ni Mang Paul na nakita niya ang mga yan. Ang weirdo nga Hanggang sa magpatuloy ang mga yon sa kanilang ritual. At nang matapos nga sa kanilang pagdarasal, sabay-sabay na umikot sa may sementeryo na para bang nagpoprosesyon. At sa hindi inaasahan, nayapakan ni Ellie ang isang lata na kung saan sila nagtatago sa may gilid ng puntod na naging dahilan ng pagkaalarma ng mga yon. Sabay-sabay itong lumingon sa kanilang kinaroroonan na naging hudyat naman sa kanilang pagtakbo na halos magkandara pa ng mag-ama. Tay, bilisan mo. Baka abutan tayo ng mga yon. Sige anak, nasa likod mo ko. At habang patuloy silang tumatakbo, batid ng dalawa na may sumusunod sa kanila sa himpapawid hanggang sa may makita pa silang isang lalaking tumatakbo. At nang maabutan na nga nila iyon, ito ay ang matandang si Mang Paul na nandoon din pala sa may sementeryo. Dali-dali itong pumasok sa loob ng kanyang tahanan habang nagwiwika ng, "Pumasok na kayo rito! Huwag na kayong dumiretso sa bahay ninyo!" Pabilis ngang pumasok ang mag-ama sa may pintuan at ramdam nila nang makapasok sila roon ang pagaspas ng malalakas na hangin na nanggagaling sa ibabaw ng bubungan. Kumuha ng itak si Mang Paul habang nakahanda sa maaaring mangyari. Makalipas ang kalahating oras, may tumutulak sa kanilang pintuan habang nagsasalita ng, "Magandang gabi ho sa inyo. Kayo ho ba yung tumatakbo na nanggaling sa may sementeryo?" Ni isa sa kanila ay walang nagsasalita habang nagsisinyasan lamang na tumahimik. Maya-maya pa'y nagpakilala ang lalaking nasa labas ng pintuan na isa umano siyang tanod na nakakita sa kanilang pagtakbo, kaya naman sinundan sila nito. Ngunit dahil sa tagal na nila sa lugar, kilala na nila ang boses ng mga tao roon, kaya naman patuloy ang pagkatok nito na hindi pa rin nila pinagbubuksan. Patuloy pa rin nilang pinakikinggan kung nandiyan pa ba sa labas ng tahanan. Ramdam nilang paikot-ikot lamang ang mga ito.
tutungo sa harapan ng tahanan at magtutungo rin sa likuran. At nang tangkang silipin ni Mang Owing sa may butas ng dingding, dahil na rin sa liwanag ng buwan, nasipat niya ang 3 malalaking aso na sobrang itim at napakalaki na nanlilisik ang mga mata habang tumutulo ang kanilang laway. Nakita niya rin ang isang babaeng nasa normal na anyo, pati na rin ang 3 kalalakihan. Namumukha niya nga ang 3 yon. Wala siyang kaduda-duda na ang isa doon ay ang anak ng albularyong inilibing. Makalipas pa ang 4 na oras, narinig na nila ang tiktilahok ng mga manok bilang sinyalis na malapit nang sumikat ang araw. At nang humupa na ang nararamdaman nilang tensyon, muli silang sumilip sa may butas ng dingding at wala na nga roon ang mga kalalakihan, pati na rin ang mga naglalakihang mga aso. Sambit na wika pa ni Owing kay Mang Paul. Salamat ho Mang Paul sa pagpapatuloy niyo sa amin. Siguro kung dumiretso kami sa bahay, siguradong inabutan kami ng mga yon. Ngayon ay naniniwala na kayo sa akin. Natutuwa ang sinasabi ko sa inyo rito. At hindi basta-bastang haka-haka lang. Hintayin na ninyong lubusang lumiwanag ang araw. Para naman sigurado tayong wala na sila dyan. Mahirap nang magpakakampante. Lalo pat hindi pangkaraniwan ang mga natuklasan natin. Marahil ay mga kampon sila ng demonyo at ginawa nilang sambahan ng sementeryo dito. Nagtimpla ng kape si Mang Paul para sa kanilang 3 at napag-usap-usapan nga nilang huwag munang ipagsabi-sabi kahit na kanino ang kanilang natuklasan dahil maaaring matakot ang mga tao roon patungkol sa kanilang mga nakita. Gagawa na lamang umano ng paraan si Owing kung papaanong mapapalis ang mga yon sa sementeryo sa kadahilanang nandudoon din ang kanyang hanap buhay na matagal niya nang pinangangalagaan. Taliwas naman sa kagustuhan ni Mang Paul na kung maaari umano'y paslangin ang mga yon. Ngunit wala silang kakayanan upang isagawa ang kagustuhan ni Mang Paul. Muling wika pa nga nito sa mag-ama. Alam nyo kasi Owing, hindi nyo ako lubos na nauunawaan. Malapit ang tahanan ko sa sementeryo. Marahil ay natatandaan nila ito at hindi nila ako tatantanan. Wala naman akong ibang malilipatang tahanan at minana ko pa ang lupang ito. Kahit na nga ba malapit sa sementeryo ay dito na ako nagtirik ng bahay. Hindi ko naman inaasahan na may ganyan pala rito. Naunawaan ka namin Mang Paul. Pero tulad ng sinabi ko kanina, wala tayong sapat na kaalaman para paslangin sila. Pero kung hihingi tayo ng tulong sa albularyo, maaari siguro. Yun ang gusto kong mangyari. Ang lumapit tayo sa isang malakas na albularyo na may kakayanang paslangin ng ganyang uri ng nilalang. Para naman manahimik na ako rito. Hayaan niyo ho Mang Paul. Subukan namin pakiusapan yung albularyong nilapitan namin nung nakaraan. Hanggang sa lubusan ng sumikat ang araw sa umaga. Lumabas na nga ang mag-ama sa may pintuan. At bago tuluyang umalis sa tahanan ni Mang Paul, pinagmasdan ni Mang Owing kung saan niya nakitang nakatayo ang mga nilalang na may naiwan pang bakas ng kanilang paa. Binura niya na lamang iyon sa pamamagitan ng pagguhit ng cross sa lupa. At saka nagpatuloy ang mag-ama sa kanilang pag-uwi. Araw ng Sabado sa umagang yun. Kaya naman ilan sa kapatid ni Ellie ay mahimbing pa rin nilang dinatnan dahil sa walang pasok ang dalawa roon. At nang dahil nga sa kakulangan ng tulog ni Ellie, pati na rin ni Mang Paul, hindi na rin sila nagtangkang pumasok pa na napag-usapan nilang muling magtutungo sa albularyo matapos nilang makatulog ng kahit na 4 na oras. Ngunit kahit na anumang pilit ng mag-ama na matulog, hindi sila dinadalaw ng antok hanggang sa magising na lamang ang 2 kapatid ni Ellie dahil sa kanilang paulit-ulit na pagbalikwas sa pagkakahiga. Sambit na wika pa nga ni Aryo, pangalawa sa mga magkakapatid. Ang likot nyo naman hong matulog tay. Pati na rin ikaw Ellie. Kanina pa ako nakikiramdam sa inyo rito. Pagpahingahin nyo naman ho kami. Minsan na nga lang mawalan ng pasok sa trabaho eh. Sumenyas na lamang si Mang Owing kay Ellie na magtutungo na lamang siya sa may kusina para maganda na rin na muling bumalik sa tahanan ng albularyo.
Iisa lang kasi ang kanilang silid na pinagtutulugan na may kanya-kanyang double deck at ginawa pa ni Mang Oweng. Kaya naman kung malikot ang nasa taas nito o kahit na ang nasa baba, ramdam na ramdam iyon ang natutulog. Maliban na lamang siguro kung tulog mantika. Sumunod na rin si Ellie sa kanyang itay at naganda na rin ang kanyang sarili. Subalit bago pa man lamang sila makalis ng tahanan, muling nakita ni Mang Oweng sa may mesa ang singsing na kanyang itinapo noon sa kanilang likuran. Tinawag niya pa nga itong si Ellie upang ipakita sa kanya ang mahiwagang singsing ng namayapang albularyo. Ellie, andito na naman siya. Ang alin po, Itay? Yung singsing, nandyan na naman sa may mesa. Ayun oh. Paglingon ni Ellie kung saan itinuturo ng kanyang itay. Nakalagay ito sa ibabaw ng garapon na pinaglalagyan ng kanilang kape. Muling wika pa ni Ellie sa kanyang itay. Sa tingin ko, Tay, dalhin na kaya natin yan sa albularyo para may pasuri natin sa kanya. Di ba siya na rin ang nagsabi? Kahit na paulit-ulit mo yung itapon, babalik pa rin yan dito. Dahil sa sinabi ng kanyang anak, kumuha ng tela si Mang Oweng. Hinawakan niya ito sa pamamagitan noon dahil na rin sa takot na kung ano pang mangyari sa kanya kapag muli itong lumapat sa kanyang balat. Eto na anak, ibinalot ko na sa tela. Tara na't baka tanghaliin pa tayo. Makalipas ang ilang oras, sa muli nilang pagbabalik sa tahanan ng albularyo, bumukas ang ikatlong mata ni Mang Oweng. Dahil na rin siguro sa tangan-tangan niyang singsing, kahit na nga ba nakabalot pa ito ng tela. Nakita niya sa may pintuan ng tahanan ng matandang albularyo ang isang malaking anino na animoy nagbabantay sa tahanan ng matanda. At maliban pa doon, iba't ibang uri ng elementong nakapaligid sa bahay na malamang sa malamang ay mga alaga ng matandang albularyo. Hindi naman mapakali si Mang Oweng sa paglalakad habang pinagmamasdan ng lahat ng iyon dahil na rin sa hindi siya sanay na makakita ng iba't ibang uri ng muka na sa talambuhay niya ay doon pa lamang niya nakita. Hanggang sa muli silang makarating sa may pintuan. Subalit nang akmang kakatok pa lamang sila, nagbukas na ng pintuan ng matanda habang nagwiwika ng, Pasok kayo sa aking munting tahanan. Alam kong magbabalik kayo rito. Kaya naman hinintay ko na kayo sa araw na ito. Sa katunayan may lakad nga sana ako. Pero mas uunahin ko ang kalagayan ninyo. Marami yung salamat, Mang Tony. Sino ho yung nasa likuran ninyo? Nagulat si Oweng nang masipat niyang nasa likuran ni Mang Tony. Isang napakagandang diwata ang nagbabantay sa kanyang likuran. Bukas na bukas ang ikatlong mata mo ngayon. Nakikita mo pala ang bantay ko. At sigurado akong nakita mo rin ang mga nagbabantay sa buo kong tahanan. Siya nga pala si Agatha, ang may kakayanang alamin ang nakaraan. Siya ang humawak sa iyo noon. Kaya naman nalaman ko kung anong nangyari sa iyo. Lagi niya akong tinutulungan. Lalo na kapag may mga pasyente ako. Parati lamang siyang nasa aking likuran. Napakaganda niya ho. Ngayon lamang ako nakakita ng ganyang kagandang nilalang. Itay, ano bang sinasabi mo? Wala anak. Iniabot ni Oweng sa matandang nakabalot na singsing at nang makita iyon ng albularyo. Nagulat siya dahil kilala niya ang nagmamay-ari noon na dati niyang kasama sa pagmimisyon. Subalit ang ipinagtataka niya ay kung papaanong napaslang ang matanda. Dahil na rin sa galing nito noong nabubuhay pa sa kahit na anumang uri ng kumbate. Pinahawakan ng matandang albularyo sa kanyang gabay na diwatang singsing upang alamin ang tunay na nangyari sa namayapang albularyo. Hanggang sa isiniwalat ng diwata sa kanya na naging traidor ang nag-iisang anak nito dahil na rin sa pagkahumaling sa magandang mangkukulam. Naging sunod-sunuran siya sa pag-uutos ng nobya niyang mangkukulam. Hanggang sa makahanap nga ng tiyempo, pinagkaisahan nila ang matandang albularyo hanggang sa lubusan na itong mamatay. Sambit na wika pa ni Mang Tony.
Kaawa-awa naman pala ang sinapit ng dati kong kasama sa pagmimisyon. Walang utang na loob na anak lamang pala ang papaslang sa kanya. Pati na rin ang kasamahan ng kanyang nobya. Isa kasi yan sa kanilang basihan upang mas lalong lumakas ang kanilang kapangyarihan. Lalo pat albularyo ang kanilang napaslang. Karagdagang kapangyarihan ang ibibigay sa kanila ng demonyo. Kaya ho pala, nang matuyo ang mga buto ng albularyong yon, kinuha pa nilang tuway ng matanda para gamiting sangkap sa masama nilang binabalak. Mga walang pusong nilalang. Kaya siguro nila ginawa yon. Dahil na rin sa kagustuhan nilang maghari-harian sa inyong lugar. At ang balakid lamang sa kanila ay ang namayapang albularyo. At sa kasamaang palad ay naging kasangkapan pa ang kanyang sariling anak. Ano ba ang gusto ninyong gawin natin upang tuluyan ang patahimikin ng mga yon? Kung maaari lang ho sana ay sumama ho kayo sa amin sa may sementeryo. Doon ho sila naglalagi. Ginagawa nilang sambahan ng sementeryong yon kasama ang 4 na kababaihan, pati na rin ang 3 lalaki. Sige, tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Tumingin sa kalendaryo si Oweng. Sinipat niya roon ang tamang petsa ng kabilugan ng buwan. Sa kadahilanang yon ang madalas nilang pagpunta roon kapag may mga ginagawa silang ritual. Napag-usapan nila kasama ang albularyo na sa 30 ng buwan na yon ay muling sisikat ang kaliwanagan ng buwan. Sumang-ayon naman ang matanda sa kanilang napag-usapan. Subalit bago pa man lamang sila umalis sa tahanan ng albularyo, inalis nito ang masasamang elementong nakakulong sa may singsing na noon ay pinasakitan ng namayapang albularyo na nagkulong doon, hanggang sasabihin nito sa kanya na suotin na ang singsing na yon sa kadahilanang malinis na ito. Muling wika pa nito kay Oweng. Huwag kang matakot, Ginoo. Sa ngayon ay hindi pa natin makakausap ang tunay na nagmamay-ari ng singsing na yan. Sa kadahilanang kinuha nila ang kaluluwa nito at ikinulong ng mangkukulam. Mapapalaya lamang natin siya kung sakaling mapaslang na natin ang mga yon at mapalaya pang ibang mga kaluluwa na kanilang inaalipin. Sige ho, Mang Tony. Dahil kayo ho ang mas nakakaalam, isusuot ko na ang singsing na ito bilang tanda ng pagtitiwala ko sa iyo. Maraming salamat sa hindi ninyo pagtutol sa aming mga plano. Aasahan ho namin kayo sa 30. Sige, magkita-kita tayo roon sa may sementeryo. At sa muling pagbabalik ng mag-ama sa kanilang tahanan, gabi-gabi na lamang na binabangungot si Mang Oweng magmula ng suotin niyang singsing. Nakikita niya ang paghihirap ng namayapang albularyo at yon ang matandang nagpakita sa kanyang gumagapang sa may sementeryo habang duguan ang pagmumukha pati na rin ang kanyang kasuotan. Makalipas ang ilang araw, dumating na nga ang petsa ng kabilugan. Maagang nagtungo sa kanilang tahanan si Mang Tony dahil sa may mga gagawin pa umano siyang ritual sa loob mismo ng sementeryo. May ibinaon siya sa bawat kanto roon na ang pagkakasabi niya kay Mang Oweng, iyon ay pamamaraan upang kulungin ang mga nilalang na kapag nagtangka na silang pumasok roon, na kahit na ano pang gawin nilang pagtakas, ay hindi sila makakalabas sa ginawa niyang ritual. Napakahaba ng mga dasal na binitawan ng matandang albularyo. Subalit nakatago lamang umano ang mga dasal na yon na hindi mararamdaman ng gumagamit ng itim na kapangyarihan. Hanggang sa kinahaponan, pangsamantala silang nagtago sa tahanan ni Mang Paul at doon na rin kumain ng kanilang gabihan. Tuwang-tuwa naman si Mang Paul dahil sa nangyari, na napagbigyan sila ng matandang albularyo upang tugisin ang masasamang nilalang na yon na araw-araw na ikinatatakot ni Mang Paul sa kanyang tahanan. Pagsapit ng 11:30 ng gabi, dahil sa kabisado ni Mang Oweng at ni Mang Paul ang sementeryo kung saan sila magtatago, hindi na nila sinama itong si Ellie dahil sa kinabukasan ay meron na itong trabaho. Maya-maya pa sa kanilang paghihintay, habang nakakubli sa mga puntod, patuloy nilang sinisipat ang direksyon
kung saan nagdarasal ang mga kampo ng kadiliman. Hanggang sa masipat na nga nila itong isa-isang pumapasok. Kumpleto ang 7 magkakasama habang patuloy na nagdarasal para sa kanilang sinasamba. At sa mga pagkakataong yun, hindi na nagaksaya ng oras ang matandang albularyo upang mapalaya ang kaluluwa ng dati niyang kasama sa pagmimisyon na inaalipin ng mga ito. At sa isang kumpas ng kanyang kamay, naanimoy may sumarado sa bawat paligid ng sementeryo hanggang sa magsalita na ang albularyo ng, Mga walang hawang demonyo, ibabalik ko sa inyo ang lahat ng ginagawa ninyo rito. Ang pangaalipin ng mga kaluluwa ng lahat ng inyong pinapaslang. Mararanasan ninyo ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng aking gagawin at hindi ako magdadalawang isip sa inyo na ngayon ding gabing ito ay kukunin ko rin ang inyong kaluluwa upang ako naman ang mga lipin sa inyo. Sambit ng wika naman ng anak ng namayapang albularyo. Sino ka para takutin kami? Kung napaslangan namin ng isang malakas na albularyo, ikaw pa kaya na hindi naman kilala? Nasa ilalim na ito ng itim na kapangyarihan ng mangkukulam. Wala na sa kanyang sarili ang lalaking yon habang nakaambang ng mga ito upang sugurin ng matanda. Samantalang si Mang Owing at Paul ay nananatili pa rin sa kanilang pagkakatago. Subalit sang inaakala ng matanda na hindi na makakatakas sa kanyang mga yon, nagbitaw siya ng malalakas na orasyon na naging dahilan naman ng pagbagsak ng mga ito na sobrang namilipit sa sakit. Ngunit ang hindi inaasahan ng matandang albularyo, dumaan sa may likuran ng isang puntod ang mga nilalang upang makatakas. Dali-dali niya itong sinundan. Subalit nang makita ng matandang albularyo sa likuran na nagkaroon ng butas ang kanyang ginawang poder bilang harang sa mga ito, sigaw na wika pa umano ng matanda sa kanilang dalawa. Wag na wag kayong alis rito kahit na anumang mangyari. Hindi kayo mapapahamak sa loob ng sementeryong ito. At ako nang bahala sa kanila roon. Susundan ko sila kung saan man sila magpunta, katulong ng aking mga gabay. Dumaan din sa may likuran na iyon ng matanda. Samantalang si Owing at Mang Paul ay nanatili pa rin sa may sementeryo. Makalipas ang ilang oras, bandang 4:00 na ng madaling araw nang makabalik ang matandang albularyo. May mga bagya siyang kalmot sa katawan habang nagwiwika ng, Hindi ko rin inaasahan ang kakaiba nilang kapangyarihan. Kaya pala napaslang nilang isang albularyong yon. Akalain mong nabutas nila ang aking balabal, proteksyon na aking ginawa rito, at bagya rin nila akong nasugatan. Subalit wala na sila ngayon at biyag ko na ang kanilang kaluluwa sa aking pentagram. Hindi nabigo ang plano nila Owing at naging mapayapa ng sementeryong yon. Pati na rin ang paninirahan doon ni Mang Paul. Samantalang itong si Mang Owing, naging gabay niya ang pumanaw na albularyo na dating nagmamay-ari ng singsing na napalaya ni Mang Tony ang kaluluwa nito. Hinikayat si Mang Owing na manggamot hanggang sa unti-unti niya ngang matutunan ang lahat ng mga pamamaraan dahil sa singsing sa sementeryo. Okay mga kahiwaga, ang ganda ng kwento. Kung ikaw man ang makakakuha ng singsing sa may sementeryo, kung sa loob man niya ng puntod ng galing o kahit nasa labas, lalo na kung may pagkasinaunan ng singsing, isusuot mo ba kagad ito o hahayaan na lang? Comment mo na lang dyan sa ibaba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, huwag mong kalilimutang mag-subscribe para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.